Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Sa tuwing birthday ko, palagi din siyang nagluto at nag-i-invite ng mga kaibigan ko sa bahay. Sobrang saya, simple at payapa ng buhay namin noon kahit na nasa malayo pa si Papa. Yung mapapasabi ka na lang na, Lord, sana po manatili kaming ganito, yung buo at masaya. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Inday. I'm 15 years old now, turning 16 this year. And graduating na po ako ng high school. I just want to share my experience. Bata pa lamang po ako ay maaga na akong naulila sa aking ina. I was just 6 years old when my mom passed away. Masaya, simple at payapa lang ang buhay namin noon sa Masbate. Kasama ko ang aking ina at ang aking lola at ang iba pa naming relatives sa mother side. Hindi namin kasama noon si Papa dahil sa abroad siya nagtatrabaho as a auto painter sa Dubai. Tanging cellphone lamang ang ginagamit namin nila Mama para makontak namin ang isa't isa. Naaalala ko pa noong mga panahong iyon na di-keypad pa ang ginagamit na cellphone ni Mama. 1 year na lang at matatapos na ni Mama ang kursong kinuha niya bilang isang teacher. Meron kaming sariling bahay noon sa Masbate at yung bahay na iyon ay sobrang tagal na. Naabutan pa daw noon ang bagyong Yolanda. Namuntikan pang masira dahil sa sobrang lakas ng bagyo until pinarenovate ito ni Papa. Meron kaming maliit na tindahan. Hiwalay siya sa bahay namin pero walking distance lang naman kaya madaling nakakapunta doon si Mama sa tuwing magtitinda siya habang ako naman ay naiiwan sa bahay kasama si Lola. Pero minsan, sumama din ako kay Mama para tulungan siya sa pagtitinda. Kaya since back in old days, sa tuwing hapon, gusto niya akong natutulog lang sa bahay para daw tumangkad ako paglaki ko. Sobrang bait at maalaga ni Mama. Napakadami niyang mga kaibigan. Parang wala nga yata siyang kaaway sa lugar namin eh. Sobrang friendly and approachable niya sa lahat. Napakamatulungin niya kahit walang-wala na siya, ay tumutulong pa din siya. Palangiti palagi si Mama kaya hindi mo maikakailang na in love si Papa sa kanya. Dahil bukod sa maganda, sobrang bait pa at mapagmahal sa pamilya at kaibigan. Napakamasiyahin niya at hindi mo maiisip na meron siyang problema. Naaalala ko pa noon na sa tuwing may event sa school, palagi akong kasama dahil nandyan si Mama.
Napaka-supportive at maasikasong nanay. Consistent honor student din ako dati at nagiging first honor pa. Lahat ng iyon ay dahil kay mama. Sa tuwing birthday ko, palagi din siyang nagluto at nag-i-invite ng mga kaibigan ko sa bahay. Sobrang saya, simple at payapa ng buhay namin noon kahit na nasa malayo pa si Papa. Yung mapapasabi ka na lang na, Lord, sana po manatili kaming ganito, yung buo at masaya. Nang biglang ang isang napakalaking trahedya ang nagpabago sa masaya at tahimik naming buhay noon. Gabi noon at naaalala ko pa. Bigla na lang nagtalo sina Mama at Lola. Unang beses kong nakitang umiyak noon si Mama. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot at ramdam ko ang sakit na nadarama niya. Ang daming masasakit na salitang lumabas sa bibig ng lola ko. Pero si Mama, tahimik lang habang umiiyak sa tabi ko. Gusto ko siyang ipagtanggol noon kay Lola, pero wala akong magawa dahil sobrang bata ko pa noon. Hindi sumagot si Mama kay Lola kahit sobrang nasasaktan na siya. Napakamabuti at marespeto siyang anak. Pero hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit ni Lola kay Mama. Pinagbabato ni Lola ang mga damit at gamit namin at pinalayas kami sa sarili naming bahay. Iyak ng iyak noon si Mama. Naaalala ko pa na umuulan ng malakas nung mga oras na iyon at sa tindahan kami dumiretso. Wala kaming papag doon o mahihigaan kaya gumawa si Mama ng paraan para may matulugan kami. At tinulungan na rin kami ng iba niya pang mga kapatid. Dahil may mga kanya-kanya na ding pamilya ang mga kapatid niya, ayaw ni Mama doon kami tumuloy. Nang nasa loob na kami ng tindahan, tinawagan niya si Papa habang umiiyak at nagsusumbong ng lahat ng mga hinanakit niya at doon ko lang napagtanto na napakabigat pala ng dinadala ni Mama. Hanggang sa umabot sila sa usapan kung kailan parang namamaalam na si Mama. Tinanong ko siya noon, Mama, bakit ka po umiiyak? Sabi ko, at puro pagpapaalam at pagbibilin lang ang isinagot sa akin ni Mama. Pinatulog niya na ako noon pero nang madaling araw ay nagising ako at nakita ko si Mama na nakatayo at papaalis na. Mama, saan ka po pupunta? Tanong ko. Lalabas lang ako saglit, bibili lang ako ng tinapay. Ubos na kasing paninda nating tinapay eh. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog mo. Sagot niya. Mama, sama po ako. Sabi ko. Palagi akong kasama ni Mama sa tuwing namamalengke o nag-grocery siya para may paninda kami sa tindahan. Pero noong mga oras na iyon ay hindi niya ako pinasama. Hanggang sa magising na lang ako at hindi pa din nakakabalik si Mama. Nang buksan ko ang pintuan ng tindahan namin, bumungad kaagad sa akin ang mga nagkukumpulang tao na hinihintay akong magising at may isang lalaking bumuhat sa akin papunta sa bahay namin. Napakadaming tao na nakapalibot sa bahay namin noon. May ibang nag-iiyakan at may iba namang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Nang ibaba na ako ng lalaki at nang makapasok sa kwarto ay bumungad sa akin ang katawan ng Mama ko. Nakakumot siya at sobrang namumutla. Sunog ang buong katawan niya at nalaman kong nung madaling araw na iyon
ay nakuryente siya sa iskinita kung saan medyo mataas ang baha dahil sa pag-ulan noong makaraang gabi at may nakapulupot na wire sa poste. Sinubukan pa nilang dalhin sa ospital si Mama pero dead on arrival na daw. Doon gumuho ang mundo ko. Ang sobrang daming tanong sa akin na kahit kailan ay hindi na masasagot. Tinatanong ko ang sarili ko, kung sumama ba ako kay Mama, maililigtas ko pa kaya siya? Kung kasama niya ba ako noon, pareho ba kami maaaksidente? Umuwi noon si Papa galing abroad at hindi na siya bumalik sa Dubai. Mas pinili niya lang dito sa Pilipinas na magtrabaho dahil wala na si Mama at wala akong makakasama. Lumuwas kami papuntang Maynila at ipinaubaya ako ni Papa sa kapatid niya sa Cabuyao, Laguna. Dahil kailangan niyang maghanap buhay at kailangang may mag-alaga sa akin dahil hindi niya din ako matututukan noong mga panahong iyon. At dito ko nga naranasan ang mga kababalaghan na maituturing kong isang malaking pagsisisi. Madaling araw noon, ngunit paumaga na. Nakatira ako sa tita ko, kapatid ng papa ko, kasama ang 3 kong pinsan. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas nang pumanaw si Mama. Nakaligo at nakabihis na sila noon dahil papasok na kami sa school habang ako naman ay naliligo pa. Habang ako'y naliligo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pagbuhos ko ng tubig ay nakadilat pa din ang mga mata ko kaya medyo lumabo ang paningin ko. Habang nagbubuhos ay bigla na lang akong nakakita ng babaeng nakasuot ng puting dress. Pero parang puting liwanag lang iyon. Nahugis tao. Hindi maiksi at hindi din gaanong mahaba ang kanyang buhok. Parehong-pareho ng buhok at katawan ni Mama. Hindi ko natitigan ng maigi ang kanyang mukha dahil sa sobrang liwanag niya. Siyempre, dala ng sobrang takot ko noong mga oras na iyon. Kaya pinunasan ko agad ang aking mukha gamit ang aking mga kamay. Pagkatapos nun ay bigla na lang nawala ang babaeng nakita ko kanina. Hindi ko alam kung matatakot ba ako noong mga oras na iyon. Pero hanggang ngayon na teenager na ako, ay dala-dala ko pa din ang pagsisisi na sana nilapitan ko na lang yung babaeng iyon, na sana kinausap ko muna siya bago siya mawala sa paningin ko. Nagbabaka sakaling si Mama nga ang nakita ko. Nagpapasalamat naman po ako sa Diyos dahil kahit wala na si Mama, ay consistent honor student pa din ako at tinupad ko ang mga bilin niya na mag-aral daw akong mabuti at maging isang mabuti at magalang na tao. Isang buwan na lamang po Kuya Totoy ay gagraduate na po ako ng high school. Malayo pa man ang aking tatahakin bago magkolehiyo, ay alam ko na agad kung ano ang kukunin kong kurso. At iyon ay ang pagtuturo o ang pagiging teacher. Dahil gusto kong ipagpatuloy ang nasimulan ng aking mama. Maikli man ang panahon na kami ay nagkasama, ngunit para sa akin, maituturing ko pa din siya bilang best mother in the universe. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Totoy. Muli, ito po si Inday. At ito ang kwentong kilabot ko.
Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!